Good morning, Calamba City, Laguna. Good morning, Kaluswagan Savings and Credit Cooperative. Ito pong mini-mention ko po ay isa pong co-op. So, ask ko lang po kung ano yung what is in your mind about co-op. Co-op means cooperative. Ang aming kooperatiba po ay Savings and Credit Cooperative. So, itong video nga ipapakita ko po ay disclaimer lang po, this is not our video. Ito po yung video nga ito yung nasa loob ng aming kooperatiba. Same as what the video nga mapapanood nyo po ngayon. Yan din po ang aming kooperatiba. Ang aming kooperatiba po ay nailunsad po last year, November 24, 2022. Kami po ay nakapag-assembly na po last year, this year. Then kompleto na po ang aming members. So kami po ay ang kooperatiba ay hindi sa bago or hindi sa luma. Kasi ang iba ang kanilang iniisip, ang tinatanong, matagal na po ba yung kooperatiba? So in a sense, parang medyo alangan sila sa mga bago. Kalambenyo, tayo po'y namumblema sa araw-araw nating pamumuhay. Bakit hindi natin subukan ang ganitong kooperatiba? Marami pong kooperatiba dito sa Calamba. Why don't you try our cooperative? Para po malaman nyo po ang kabuhuan kung ano ang aming kooperatiba na nailunsad na. Kalambenyo, kami po'y bago lamang. Huwag po natin isipin na porket bago ay kakaunti pa lang ang membro. Ang membro po namin ay nasa 200 plus na po. Kami inaantay lang namin po kayo para maging one of our member, and you, kung maging member na po kayo ng kooperatiba ng Kaluswagan Savings and Credit Cooperative, ay isa na po kayo sa may-ari ng kooperatiba. So sa mapapanood nyo po ngayong video ay sana po ma-enlighten po namin kayo, dahil ito po ay hindi lang po Calamba kundi Calabarzon. Inaantay lang po namin kayo nga kayo maging member sa amin. Kung gusto niyo po maging member, ito po ang aming chairman, si Mrs. Adele Lucernas Piamonte po. Siguro kilala niyo po yan. At yan po ay aming napaka-strongest woman nga ang aming chairperson, ang aming chairman in our Kaluswagan Savings and Credit Cooperative. So panoorin nyo na po itong video na ito. Sana po ma-enlighten po namin kayo para po maging membro ng kooperatiban ito. Nandiyan naman po ang number ng aming chairman. Yan po ang aming chairman. Nandiyan po ang kanyang number. Tawagan nyo po at magbibigay po siya ng schedule para po may seminar po. So this is it. Just watch the video. And please, sana po wag po kayong maging negative
Dahil po ito ay para sa ating pong lahat. No? Why don't we invest in a truly and a legit cooperative? Just watch the video. Okay, dahil miyembro ako ng isang co-op, isa rin pala ako sa may-ari nito. Pero paano nangyayari yun? Cooperative, kailangan may capital share ka. Yun ang isa sa mga requirements bago ka maging full-fledged member. Yun yung ginagamit ng co-op to provide services sa member or to operate kung ano man yung business ng co-op. Nagbigay kami ng share capital namin. Mula dun sa share capital namin, yun po yung pinauutang namin dun sa miyembro. Ang pera niya, halimbawa 500, makakalit siya ng 1,000, yun doon po kami nag-umpisa. Oh, and then, of course, they get dividends. It's called dividends in the co-op for the returns of their capital. Nakaka-net income po kami, mga 500,000. Ano na po yun talagang net income. Yung po, i-divide namin yun kung magkano ang share ng bawat isa. There is the distribution of what we call dividends. Yeah, dividend sharing. Kayo as able also to claim for that benefit last assembly. Every year, I'm happy because even though it is a small amount, at least I'm happy. Nakakatuwa naman, yung share capital na nilagay ko sa co-op, nagbubunga ng dividends para sa akin. Bilang member at co-owner, may magagawa ba ako para mapaunlad ang co-op namin? Obligasyon ng mga miyembro yung magaboto at iboto. They will choose their leaders, yung board. So how well they will select would matter. That's why the co-op is as good as the leaders that you get. Sa karapatan din nilang maihalal sa bumoto, karapatan din nilang sila ay maihalal sa kanilang tungkulin na kanilang gusto. At syempre, number one, gampanan nila dapat kanila ang mga tungkulin na yun ang mga nakaakas sa kanila. And we emphasize to our officers, to our management staff na steward lang tayo. We have a beautiful word in Visayan on that. For a steward, iniyalan. Parang you're just being trusted with that. Bilang leader, yung hindi ako nag-uutos lang, hindi lang ako nagsasabi kung hindi ginagawa ko, ipakita mo yung ginagalang mo sila, igagalang ka rin bilang leaders. Dapat mag-attend ka ng National Assembly, kikita mo talaga doon kung may mga problema, maririnig mo ang mga complaint ng karapatan nila na pumuna, yan yung mga ganon, yung mag-suggest, yan yung inaano namin. Yung mga importante, yung mga ideas na binibigay ng bawat isa, even coming from the rank and file, even coming from the utility aid, kung may suggestion sila sa pag-meeting, may pag-uusapan yan at natatry. May boses palang isang tulad kong miyembro sa loob ng kooperatiba. At kahit hindi ako maihalal na leader, pakikinggan pa rin ako. Marami akong magagawa para sa co-op namin. Kaya number one doon ay yung patronize kung ano yung mga servisyo binibigay ng kooperatiba para lumaki. Dalawa na ang kanilang gagang
pa ng papel as owner at saka as customer ng ating cooperative. Dapat ipatronize siya ng lahat ng miyembro para matulungan ng cooperative. Kasi kung hindi natin ipapatronize yun, hindi mo po propagate yung vision, magandang vision ng cooperative for the members. Kung ikaw naman ay tumatangkilik ng mga services, dahil umutang ka, bumili ka ng mga products, tinangkilik mo ang eskwela, tinangkilik mo ang butika, yun ang namang profit doon o kung yung net surplus doon, yun ang ibinabalik sa miyembro, yun ang tinatawag na patronage share. Lahat ng serbisyo ay doon base sa pangangailangan ng mga miyembro. So sila ang dapat mag-enjoy ng mga pangunahing serbisyo na binibigay ng co-op. So, yung rights nila, for example, yun, kasi ang PICO is credit and savings. So, one of their rights is they can borrow. Their responsibility naman is, yung sa part naman sa loaning, dapat they will pay monthly. Kapag kami nag-loan, babayad po kami ng sa tamang panahon para yung ginayad namin mailot pa loan out naman namin yun sa ibang membro. Nagsasabi sa akin na yung parang may negosyo silang mga plastic bags, kulang yung kapital, may natulong. Umiram sa akin yung mothers. Kung matutulungan sila, di natutulungan nila yung mga anak nila. Lalo na yung mga PWD. Kaya nung nalaman ko yung cooperative ng aming Paris, naisip ko, sabi ko, mabuti pa sa cooperative ako hihiram. Tapos, ang bayad nila doon din sa cooperative, nagkaroon pa ng negosyo yung cooperative din. At least natutulungan kami. Tapos, natutulungan din namin yung cooperative at the same time. So, pareho kaming buhay. Kasi kung hindi natin tutulungan yung cooperative, paano siya lalago? Paano siya makakatulong pa kung sa mga tao din na nangangailangan kung hindi din natin sila tutulungan? Gamitin ang serbisyo ng co-op para lumago. Pagbayad pag umutang. Gagawin ko yun. Kasi ang tulong para sa akin, tulong na rin sa co-op. At pag natulungan ko ang co-op, makakatulong ito sa ibang miyembro at sa ibang nangangailangan. Paano ko pa kaya matutulungan ng co-op namin? Kumbaga, kung member na sila, nagkukwakta sila ng ibang members para dumarami yung members ng co-op para lumago. Oo, sabi ko, magpa-member kayo. Maganda ang PICO, gano'n. Awan ng Diyos, naging member sila. Noon, ang sinasabi niya, nung manangping, ang utak ko sa 5-6, kalaki na, maglilima na sila. Ngayon, sasabihin nila sa akin, oy, manangping, yung deposit ko, malaki na, yung capital share ko, malaki na rin. Yung volunteerism, napakalakas dito eh. Isang tawag lang, dumarating ang mga volunteers. Sabihin mo lang na may ganito tayong activity, kailangan staff, may sweldo kami. But still, after 8 hours, volunteers kami. Nandito kami kahit hanggang alauna, alas 12, as volunteers na. As long as you have a committed heart, because training and skills can be acquired. The most important is your commitment to serve. Oo nga no, kung susuportahan ko ang co-op at meron akong commitment to serve, lalaki ang pag-asa ng co-op namin magtagumpay. Yun na ba lahat? Parang may kulang pa. Yung social responsibility, yung present mo iba. Malaking tulong sa mga may problema yan. Yung mga miyembrong umiiyak sa'yo. Yung concern mo habang sila ina-advisean mo, ang laking relief ng mga may problema ang miyembro. Nandun din yung concern namin sa community. Lumalabas din kami tumutulong sa paglinis ng pamayanan. Ang ibang members, ang participation nila kung may activities ang co-op, halimbawa yung nag-operation trolley kami, nagbibigay ng pagkain sa mga malnourished children, sila yung nakipag-coordinate sa amin kung sino-sino yung mga taong dapat tulungan. Alam naman natin na ang pinakamatayog na layunin ng kooperatiba ay mahubog ang individual bilang isang mahusay na mamamayan at maging isang aktibong citizen ng ating bansa. Ang concern ng primary co-ops is to serve their members. The business is there para to continue providing service to the members. Siyempre, pag maliit ang tindahan mo, maliit din ang kita mo.
Ay, naisipan ko, sabi ko, dagdagan ko yung kapital ko para malaki-laki naman ng konti. Sa awa ng Diyos, lumaki naman dahil sa tulong ng Pico. Talaga may asenso ba? Malaki talaga ang tulong sa pamilya. Nagtitindan lang ng sari-sari. Halos yung kakanin na napakunti-kunti, yung sigarilyo, ganun. Pero nakapagpaaral ng college. Doon sa Butuan, doon sa BPI. So yung membro namin, nagtaka yung taga-bangko, magtanong pa doon sa Coop, ma'am, talaga bang siyang may-ari dito sa tsiki na to? Kasi yung iba mag-short lang, pero bang pagkaraniwan lang. Ayaw makapaniwala yung mga taga-bangko na ganitong klaseng tao, mayroon palang 1 million na pwede in-cash dito sa bangko. But it's not only the yung products or services of the co-op. Yung mga members has also to grow with the co-op. Kasi talagang depressed ako noon eh. Isipin yung nakakalakad kayo, tapos bigla kayo nalumpo. Malaki po talaga ang naitulong ng pagiging aktibo ko sa kooperatiba. Kasi unang-una, naging busy ka. Nakakalimutan mo talaga yung naging disabled ka. Yung pakiramdam ng mga miyembro na magkakasama tayo, na dapat magsama-sama tayo kung may problema, isolve natin. Kung nagiging successful, masa tayo lahat. Para magkapamilya tayo, isa sila sa may-ari. Part of the family sila ng co-op. Sama nating pagtutulungan, maraming magagawa ang co-op para sa miyembro at para sa komunidad. Pero mangyayari lang ito kung ako mismo ang kikilos. Dahil sa mga miyembrong tulad natin nakasalalay ang buhay ng kooperatiba. Paunlarin natin ito at pagyamanin. Atin to, mahalin natin. Ayan po, napanood nyo po kung ano po yung nasa loob ng kooperatiba. Kung interested po kayo, may link pa po kami, no? May video po dyan galing YouTube po. I-click nyo lang po yun, makikita nyo po yung buong buo, no? Yang sa YouTube po, no? At makikita nyo pa yung ibang video. Nandiyan nga nag-seminar po kami. At para maingganyo po namin kayo, no? Ang kooperatiba po ay hindi po namin sinisiraan nga maging negative po kayo. Normal lang po maging negative. Mas maganda talaga ang positive way para po tayo ang ating pamumuhay ay magiging you have the right path na papasok ba ako dito sa kooperatiba o hindi. Sa kooperatiba po ay hindi po namin ipinagbabawal ang mga negative side. We have our own perception. Ang sa amin lang po, mag-seminar po kayo para po maintindihan nyo po in personal po kung ano talaga ang kooperatiba. So hanggang dito na lang po muli at sana po ma-enlighten po namin kayo na maging member ng Kaluuswagan Savings and Credit Cooperative.